Hello mga katubig, this is Marsaris channel. Welcome back to my channel. Ngayon, i-feature ko yung bago kong update sa Excel ko. Dati kasi, kung napanood nyo yung previous kong Excel, feature ko doon yung paano kami maglista ng inventory ng mga containers namin, both round and slim containers, plus na doon yung personal containers ng customers. Ngayon, same pa rin Excel ang ginagamit namin, pero in-upgrade ko lang, ginamitan ko siya ng codes. Kasi yung main problem ko kasi, paano namin mailista yung balance ng container kung halimbawa, that month, sunod-sunod yung kuha ng customers, mahirap maglista siya kung hindi mo siya matotal yung per day niya na kinuha. Halimbawa, everyday kumukuha siya sa'yo, naisip ko, paano ko kaya ngayon ililista yung mga containers na kinuha niya sa akin at binalik niya sa akin sa isang pangalan lang. So, ang naisip ko, what if gagawa ako ng code, name codes. Ang dinagdag ko sa Excel namin, na previous naming Excel, mula sa basic na mano-mano na paggawa namin ng listahan ng inventory, papunta sa may Excel 1, Excel 2, Excel 3 ko doon na part 1, part 2, part 3 ko doon. Same lang din na Excel ang ginamit ko ngayon, pero ang dinagdag ko lang is yung name codes. Halimbawa lang to, this is not an actual name of our customers, no, to protect din yung privacy ng customers namin. So hindi ko siya nilagay yung actual nilang pangalan dito. Gumawa ako ng inventong pangalan, okay? At saka inventong code. Okay. So halimbawa, pagpalagay na natin, ito yung customers ko lahat. 15 sila, okay? Ito yung mga pangalan nila. Ito yung code na ginamit ko sa bawat pangalan. Like kay Angel Spice, 3Angel dot yung code ko sa kanya. Kay Jeff Tatlong Hari, 3Kings dot ang ginamit kong code sa kanya, and so on and so forth. Okay. So ito yung sa actually may kwan siya, may worksheet siya na isa, dalawa, tatlo, apat, limang worksheet siya sa iisang Excel. Actually, pito. Pero yung dalawa nito, hindi to talagang necessary sa feature ko ngayon. Although ang stock, may kinalaman to kasi mag-appear dito lahat ng inventory ng containers na binalik at hindi binalik. Okay? Ito na yung sinasabi ko. Dito, parang ito yung summary ng lahat ng kinuha ng customers. Okay? Like kay Angel Spice, ito yung balance niya, ito yung total na in-issue ko sa kanya or that month, or depende kung gaano kahaba yung Excel niyo, kung pwede nyo gawing 2 months yun, kung kaya ng Excel niyo i 2 months, magre-reflect lahat yan ng total in-issue ninyo sa kanya, yung total na return niya, yung total na balance pa sa kanya, at kasama na doon yung personal na containers na sa kanya rin na pina-refill niya or pina-deliver niya. Okay? Ngayon, ang importante lang naman dito is yung RD billing, which is a refill delivery inventory, yung charge bill niya sa mga utang to, yung pondo, yung halimbawa, ang pondo na to, ito yung nagpa-refill siya, sabi niya babalikan niya pero hindi niya nabalikan, so parang nakapondo lang muna sa station yun. Yung sinabi niya, okay, magpaparefill ako sa inyo, bayaran ko na lang, balikan ko mamaya after duty, or may pupuntahan muna ako, babalikan ko lang sa inyo. Okay. Pero yun pala, hindi niya nabalikan that day kasi like for example, pagbalik niya, either close na kayo or either naalangan siya sa transaction niya kaya hindi siya nakabalik, kaya nakapondo lang siya muna dun sa station pero bayad siya. Included sa worksheet na pondo na ito, yung mga hindi rin nabayaran. So, separate namin yung Excel. Sa charge bill naman, ito yung mga customer na nagpa-deliver or nagpa-refill na hindi niya binayaran, na sasabihin niya sa'yo, pwede bang utang na lang muna, babayaran ko na lang sa sunod na araw or sa end of the month. Okay? Ito namang yung RD billing, ito yung nagpa-refill sa inyo on the spot na binayaran niya at nagpa-deliver sa inyo na binayaran din nila. So lahat ng nagpa-refill, nagbayad, at saka nagpa-deliver, nagbayad, nilista namin dito. Tatlong Excel na to, ang RD billing, ang charge bill, ang pondo, dito ngayon magre-reflect sa summary namin.
Dito makikita yung balance ng customer, yung total na in-issue nyo sa kanya that month, yung ni-return niya, at saka yung personal niya. Okay, so paano natin to gagawin or paano namin to gagawin? So ipapakita ko sa inyo ngayon. Halimbawa, sa RD Billing, ang first 5 dito na customer, mula kay Angel Spice hanggang kay Abigail, kinopya ko na dito sa RD Billing. Okay? Halimbawa, nag-issue lang tayo ngayon sa kanya. Ito, halimbawa, nag-issue lang tayo dito. Delivery refill issued, okay, by Mars Cyrus and personal containers, okay? Kay Angel Spice, halimbawa, control ang containers kasi namin mga katubig, may mga control number siya. So dapat before kayo, hindi ito kasi mag-work to kung wala kayong control numbers containers ninyo. Unlike sa amin, lahat ng containers namin may control numbers. Ano ibig sabihin ng control numbers? Lahat ng containers is may number siya. Mapa-round man yun or slim, may unique number siya na hindi siya dodoble. Kaya mamamonitor namin kung saan napunta yung containers at kung sino ang hindi nagsole at yung nagsole na. Kasi may number siya eh. Parang yun yung pinaka-control numbers namin. Like a Angel Spice, kung kumuha siya ng slim na 1, number 1, lagay ko dito 1, slim na number 2, slim na number 3, and slim na number 30. Slim na number, palagay natin slim na number 50 din. Okay. Ito yung control numbers ng mga container. Container na slim, 1, 2, 3, 30, and 50. Sa round naman, para matukoy lang namin siya, nilagyan namin ng R. Like kay Jeff Tatlong Hari, kumuha siya ng, hindi ko na lang muna ilalagay yung presyo kasi para ma-gets ninyo kung anong ibig kong sabihin. Kay Jeff Tatlong Hari, alimbawa, kumuha siya ng round container, so lagay natin dito R1 din. R2, ito yung mga number, R3, unique po siya kasi iba naman po yung slim kasi ang slim namin usually may S siya, ang round may R. Pero sa paglilista namin, hindi na namin nilagyan ng S. Depende yan sa style ninyo. Ang R1, ang round namin, nilagyan namin ng R to distinguish lang kung slim siya o round siya. Ibig sabihin, kung wala siyang, kung number lang siya, slim yan. Kung ka-R siya, round yan. Okay. R30, palagay natin, isundin na natin yung number, pero unique siya eh. R50. Okay, 5 din kinuha niya. Kay Bertolato, puro personal naman pina-refill niya or pina-deliver niya. So, palagay na natin, puro round. Ang sa puro round naman na personal, PR ang nilagay namin, ibig sabihin yan, personal round. So, personal round 1, palagay na natin, personal round 2, personal round 3, personal round 30, and personal round 50. Lagay na natin yun yung mga number ng containers na personal niya. Ito kay Frankie Torato, halimbawa, yung sa kanya naman is slim. Sa slim naman, yung kinocode namin yan sa control number is PS, like personal slim. Okay, PS1, PS2, PS3, PS30, and PS50. Okay. Kay Abigail naman, halo-halo. Palagay natin halo-halo. May container sa inyo. So, na-issue na itong 1, 2, 3, 30, 50. So, hindi na to pwede. So, halimbawa, ang na-issue natin kay Abigail is Slim 100, Slim 101, saka may round pa na PR 100. Round pala, no? Nasa atin. So, R100. Then, may slim na siya, may PR, may sa kanya pa siya na personal 100. And palagay na natin may personal slim ulit siya na 50. Okay. Ay no, 100 na lang, 100. Okay, kung nakikita nyo po, puro siya nagba-block. Ibig sabihin po, unique number siya. Kasi kung may kapareho siyang number, hindi siya magba-block. Like for example, lagyan ko dito ng 50. May isang customer, halimbawa, lagay ko dito kay Angel Spice ulit. The next day, April 13, bumalik siya. Nag-issued kayo ng 50, slim 50. Makikita nyo, hindi siya nag-highlight yung kwan ha. Pakita ko lang sa inyo para makita ninyo. Okay.
Yung mga naka-block, mga unique numbers yan po. Kung halimbawa, yung isang customer, in-issuean nyo ng same number, control numbers, hindi siya mag-highlight, ibig sabihin, na-reissued siya, so ibig sabihin, nagsa-circulate siya. Like for example, ang 30, lagay natin ang 30, which is na-issue nyo previously, so hindi siya nag-highlight, oh. Ganun din, kung ilagay mo dito, yan yung 1, 2, and 3, 1, 2, and 3, makikita nyo po, hindi nag-highlight na yung number. Ibig sabihin, na reissued na siya or hindi na siya unique. Lahat ng unique number, magbablock siya. Okay. Erase ko na lang muna to. Gusto ko lang pakita sa inyo. So, magbabalik ulit siya sa unique numbers. Okay. Okay, dito nag-appear siya kung ilan ang in-issued ninyo. 555 lahat. Okay. Sa previous ko na Excel, na-explain ko na to na rin to dati. Okay. Ito yung mga summary sa itaas. Mga summary yan. So, kung napansin nyo dito sa summary niya, wala pang ni-return ni isa kasi puro issue kayo. So, ang Mars Series round issued nyo is 6 na sa inyo. Ang Mars Series na slim na in-issued nyo, 7 na inyo din. Ang personal na round na in-issued ninyo is 6. Nasa kanya yan, personal round niya. At personal na slim na sa kanya din is 6. Kung bibilangin nyo po lahat dito yan, tama yan po dito yung kanya kasi naka-formula po yan, nagre-reflect yan dito. Lahat. Pati yung seal niya, pati yung seal na ginamit, yung seal na ginamit, ito lahat ng seal na ginamit ninyo, nagre-reflect yan dito rin. Pero hindi ito yung purpose ng vlog ko. Ang purpose ng vlog ko is yung code. So, i-skip natin yan kasi na-feature ko yan dati eh. Kung napanood niyo yung dati kong Excel na feature sa part 1, part 2, part 3, nandun yun. So, hindi ko na muna ito i-feature. Ang importante sa atin ngayon is yung code. Okay. Dito, nilagyan ko na siya ng code. So, para hindi tayo para makasave tayo ng oras, dito, nilagyan ko na ng code. Pero halimbawa, walang code dito yan. So, ang code natin kay Angel Spice is 3 angel dot. Isusulat mo yan dito, 3 angel dot. 3 angel dot. Okay. Sinulat natin yan yung code. Halimbawa, naka-code na siya. Nasulat natin. Pero blanco to. Pagsulat nyo ng pangalan ni Angel Spice, dapat memorize mo yung code. Kung hindi nyo po ma-memorize yung code ninyo, simple lang po, balik lang kayo dito sa name code ninyo. Kasi unahin nyo muna to, lahat ng pangalan ng customer ililista ninyo, saka may code siya. Lalagyan nyo ng code. Ang code na ito rin gagamitin nyo dito. Kung hindi nyo halimbawa nakalimutan ninyo, so punta lang kayo dito sa worksheet ninyo na may name codes para sabihin nyo ano ang name code ko kay Angel Spice. Ito pala. Okay. So, lagay mo dito. Madali lang din naman. I-ship mo lang naman siya eh. Pag hanapin mo yung pangalan ng customer, madali lang naman yan. Punta ka lang ng find select dito. I-type mo lang din naman dito ang pangalan ng kuwan. Saka find next mo, makikita mo na yun kaagad yung pangalan ng customers. Okay. So, ito halimbawa, ang code niya, i-kuha na natin, i-shortcut na natin to. So, bali, ito yung code niya. Kung makikita nyo dito sa balance container na worksheet, automatic po siya, nag-a-appear yung balance ng customer. Since lahat ng containers is issued pa lang, walang may na-return, so nag-0-0 dito yung return mo, wala pa sa personal. Kay Bert na Torato, may 5 na siyang personal na containers. So, actually, ni-reflect ko lang dito yung personal na containers para mabilang lang kung ilan yung personal containers na na-refill niya or pinadeliver niya. Importante dito yung balance at saka yung issued at saka yung return. Okay, wala pang ni-return kasi kung napapansin nyo dito, puro lang tayo dito nag-issue. Hindi pa tayo dito nag-return. Puro lang tayo sa issued. Delivery refill issued lang tayo. So, hindi pa tayo hindi pa sila nag-return, okay?
So kung makikita nyo dito sa balance container, puro lang issued. So lahat ng in-issued natin is 20, 25, 25. So ang sa atin talaga, itong sa balance, ang nagre-reflect lang dito yung ating containers lang. Hindi ito kasali dito yung personal containers. Kumbaga, ang binibilang lang natin dito is yung containers na nasa sa atin. Kung ilan yung containers na galing sa atin na pagmamayari ni Marcyrus na hiniram ni Angel Spice na nandun pa sa kanya. So, dito sa balance na to, magre-reflect kung ilan yung containers niya na hinold niya na galing sa atin na nandun pa sa kanya. Okay? So, 5 kay Angel Spice, kay Jeff Tatlong Hari, 5 pa nandun sa kanya. Kay Bert Tulato, since puro personal siya, so wala tayong containers dun sa kanya. Kay Frankie Tulato, ganun din, puro personal yung pina refill niya sa Marcyrus at saka pina-deliver niya. So, wala tayong containers dun sa kanya. Kay Abigail, may 3 series containers na sa kanya, may 2 personal containers siya. So, pero ang balance niya lang sa atin is 3 lang. Ito lang yung parang kinuha niya sa atin. Okay? Kung makikita nyo dito, kung i-freeze nyo dito, makikita nyo lahat dyan, yung records. Pero kung dito ka titingin, parang maguguluhan ka. Unless na mas maganda na ginawa ng summary, okay? Kasi dito sa summary, yan yung din purpose ko po. Bakit ako gumawa ng name codes? Kasi kung doon mo titingnan, maguguluhan ka dito. Pag ganyan ang data na makikita mo, halimbawa marami na siya, like for example, April 12 ngayon, April 13, April 14 na naman, kukuha na same customer, maguguluhan ka dito kasi maghanap ka eh. Kaya yun ang purpose ko. Sabi ko, paano ko to kaya gawin na iisang summary lang. Although yung iba alam ko gumagamit ng programs. So talagang may binili silang programs para doon. So kung marunong ka rin lang naman mag-Excel at saka mga basic formulas lang naman to kailangan mo. I don't think na kailangan mo talagang bumili ng mga programs na ganyan. Okay? Dito makikita mo rin lang naman siya eh. Okay, so pinakasama rin dito ito. Pinakasama rin dito ito. So, ang problema mo ngayon, kung may charge. Even may charge siya, like for example, may charge siya, magre-reflect pa rin yan doon. Like for example, kung tatandaan yun dito, so 55003. So halimbawa lang, may kwan tayo, no, may charge siya na may pina-charge siya na kwan. Kopyahin na lang natin ang data siguro. Para lang makita ninyo, copy ko lang to. Lagay ko dito. Teka. Copy ko lang to. Halimbawa, sa charge na lang, pero ibang customer to, kung titingnan dito sa balance container, ibang customer naman yung lalabas kasi naka-code naman siya. So, magsasummary din naman dito. What if same customer siya? Same customer siya. So, halimbawa, kakopyahin ko lang to. Lagay ko dun sa charge. Halimbawa, na charge sila na customer para makita nyo lang kung paano. Okay? Sa balance container dito, tingnan nyo. Yung dating mga ito na ginamit natin na pangalan, nag-0 ulit siya. Pero nagdagdag dito ang balance ng mga customer na kinuha natin. Nagdagdag yung balance nila. Like kay Angel Spice, 10 na yung containers natin doon. Kay Jeff Tatlong Hari, 10 na. Kay Bertolato, wala pa rin kasi puro personal pina-refill and deliver niya. Ganon din kay Frankie Turato. Kay Abigail, since halo-halo na may atin at saka may personal niya, so 6 doon ng containers na sa atin, 4 yung sa kanya na personal. Dito sa iba, wala pa. Kasi nga,
yung example ko dito, pinalitan ko dito ng same ng mga tao dito sa RD billing. Okay. Halimbawa lang, okay, balik natin muna. I-clear ko muna to para makita natin yung talagang sample. Okay, i-clear ko yan. I-clear ko din to kasi mag-appear yan doon. Halimbawa, yung itong kinuha nilang mga containers, the next day, ni-return nila. So, kopyahin na lang natin. Binalik nila. Okay. Ay, mali. Okay, binalik nila. Kung na-notice nyo po, hindi siya nag-unique number pa rin siya, nagbablock pa rin siya kasi hindi related yung return sa may issued. Kung dito mo ilalagay sa issued, yung mga numbers na to, mawawala yung highlight na black. Kung dito ilalagay sa return, ibig sabihin unique siya na ni-return siya. Wala pa siyang kapareho na number sa return. So, ibig sabihin unique. Pero kung halimbawa, pabalik-balik na yung containers, mawawala atong black highlights. Okay, anong purpose ko po niyan? Ang purpose ko po is, halimbawa, nagbalik-balik yun na yung containers, ibig sabihin, nagsa-circulate siya. Pag nag-block siya, till the end of the month, nag-block siya, na hindi talaga siya na ibalik sa inyo, ibig sabihin, hinuhold yan ng customer. Kaya yan yung ipa-follow up ninyo. May another Excel ako niyan para makita ko rin naman kung nagsa-circulate siya or hindi, or kung binabalik siya or hindi. So, ito yung purpose ng stock na Excel ko. Kung nakita nyo dito, sa stock na Excel, nagba-black highlight siya dyan, oh. Nagba-black highlight siya dito, oh. Ibig sabihin mga unique yan na hindi nabalik na customer kasi pag binalik na nila yan, the next day or until the end of the month na may binalik sila, hindi na yan mag-highlight. Pero may malalaman pa rin namin yan kung talagang naka-hold siya sa kanila or hindi. May another pa kami ulit niyan. May another Excel kami niyan na ginagamit. So, sa code na lang muna tayo. Okay? So, ito yung balance container. So, mag-negative 5, ibig sabihin sa personal yan. So, wala na yan. Consider this as a 0. Okay? Ang negative 5 po consider na 0. Ibig sabihin wala kang balance sila doon. Kasi yung total na initiate mo sa kanila is 5. Ang ni-return nila is 5. So, ibig sabihin wala. 0 siya. Nag-negative 5 lang po ito kasi may personal sila. So, hindi naman related yung personal na container sa inyo. Actually, ang personal containers, sa totoo lang, hindi naman dapat ibalik to kasi personal niya to yung copy-paste ko lang to para mas madali sa atin kuha ng data kaysa isa-isahin ko pang ita-type, mas matagal. Tatagal yung video ko. So, kaya copy-paste ko lang. Actually, kung i-remove mo itong mga personal na containers, remove natin to kasi wala namang personal containers na binabalik sa inyo, di ba? Kasi pagmamayari nila yan Pag-remove natin tong personal. Okay. Makita nyo, puro na yan to sa inyo. Slim ninyo, round ninyo, at saka slim ninyo ulit sa itaas. So, kung titingnan mo yan doon sa balance containers sa summary, 0 dito yan. Hindi siya mag-appear. Ang total na in-issued nyo is 5. Ang return niya is 555. Personal niya na hindi niya na-return. So, siyempre, kailangan naman i-return niya kasi sa kanya yan. So, hindi siya mag-appear. So, ang importante dyan po is nagko-compute ng tama yung sa balance ng containers ninyo. Kaya ang ito yung pinaka-summary lahat ng in-issued ninyo. Ang balance ng container, yung ni-return niya, at saka pati yung personal niya dito. Regardless kung ano yan, kung pina-refill niya, pina-deliver niya, charge man yan or utang,
na dito nyo nilagay sa Excel na yan, pati sa pondo, like for example, nagkuhan siya, nagpapondo siya, like for example, same na tao lang mga gamitin natin para at least makita nyo, baka sabihin ninyo na, oh, what if mamaya charge siya, what if mamaya pirondo niya, makikita pa rin ba yun? I-try natin. Like sa charge, yung kanina pinakita ko na sa inyo sa charge, nagre-reflect siya. Sa pondo naman, pakita natin. Like for example, kopyahin ko lang itong data na to para hindi na tayo invento at saka mag-isip. Same mga tao pa rin yung nagpondo ng container sila. Sabi nila, ay Mars Iris, pa-refill muna kami, balikan lang namin mamaya kasi may pupuntahan pa kami. May duty pa kami. After duty na lang, ganito, daanan na lang namin yan mamaya. Okay, this is a pondo na Excel. Okay, same containers pa rin yung ginamit nila. Palimbawa na natin, same containers na pa rin yung ginamit nila. Copy na lang natin yan. Ang in-issue ninyo, dito sa sakwa na, sa in-issue ninyo. Hindi ko na po ilalagay ang presyo or ano kasi iba-iba naman ang presyo, then hindi naman related sa vlog ko, pero hindi po yun yung main purpose ko bakit ko po ito feature sa vlog ko, kasi yung main purpose ko is yung name code, kung paano ko ginamit yung name code para malaman ko yung summary ng balance ng container ko na nasa customer pa. Okay, palagay na natin dito sa pondo, i-paste natin ito 555 rin. Ganun sa RD billing, 555 rin dito ang kinuha nila sa ng limang customer. Okay, ng limang customer. So, ang balance nila ngayon is total na in-issue nyo dito. Kung makikita, nagre-reflect pa rin siya. 10, 10, 10, 10. Ito both sa refill delivery and saka sa may pondo. Lahat ng containers ngayon na in-issue nyo sa limang same na customer na to is 10 na. Ang nag-return pa lang doon is 5, 5, 3. Ito yung sa may refill delivery na nag-return kasi may data tayo dito na in-input Ito. Pero kung i-erase mo to, sa return niya, na halimbawa, hindi sila, yung limang customer nito na nagpa-deliver, hindi pa nag-return, kaya nandito pa siya sa issued, at saka yung pinapondo nila na hindi rin nila ni-return pa, kahit palagay nyo, ibang mga control numbers ng containers yan, magre-reflect pa rin yan dito. So may balance sila na 10, 10. Ang 5 nito kasi may personal to na 5, yung si Bertolato, yung kay Abigail, may in-issued siya na may 3 na balance siya kasi 7 sa kanya dito yung personal niya Tatlo sa out of 10 na in-issued ninyo, 7 ang personal nyo. So 3 lang doon ang balance niya na containers ninyo sa kay Abigail. Ito kay Frankie Torato, puro lahat to personal, kaya magre-reflect dito yung personal. Ito rin po ang purpose ko bakit ko nilagay yung personal, kasi minsan baka mamaya sabihin ko or sa isipin ko, bakit kaya 0 to? May 10 akong in-issue sa kanya, bakit kaya? Kaya yun ang naisip ko po, nilagyan ko siya ng personal para malaman ko, puro pala personal yung pina-refill niya or pina-deliver niya. Kaya pala wala kaming container sa kanya. Puro pala personal niya yun. So ito yung purpose na bakit ko nilagay yung sa last column yung personal na containers. Para lang malaman ko kung ilan yung sa kanya doon at ilan yung sa atin or sa akin. Okay? So, kung tingnan nyo po ang summary na to, kung i-freeze nyo tong summary ng Excel na to, ng balance containers nito, yung summary ng balance container, makikita nyo naman yung total na in-issue is 10, wala siyang ni-return, syempre yung balance sa kanya, 10. Puro lato sa inyo. Ganon din kay Jeff Tatlong Hari. Yung total na in-issue sa kanya is 10. May balance siya na 10 kasi wala siyang ni-return, wala din siyang personal. Kay Bertolato, may 10 kayong in-issued, pero 5 doon personal niya. So, 5 lang yung containers doon na balance ng containers niyo sa kay Bertolato na kukunin niyo. Kay Frankie Tulato, total nga 10 ang in-issued nyo, pero 10 naman yung personal na sa kanya. So, wala talaga kayong containers doon na kukunin sa kanya kasi sa kanya yung lahat Yung kay Abigail naman, out of 10 na in-issued ninyo, 7 yung personal niya, so 3 doon ang sa kay Mars Iris na containers na parang iniram niya. Okay.
Lahat po nito, nagre-reflect dito, mapa-refill delivery man, mapa-charge man, mapa-pondo man, mag-appear dito yung summary niya, okay? Halimbawa, sa charge, lagyan na natin para makita nyo na lang na tama yung computation dito at tama yung pagkaka-formulate ko dito. Sa charge, tingnan natin, lagyan natin, April 12, same pa rin na mga pangalan. Kopyahin na natin itong containers. Baka sabihin nyo po, kasi pareho yung containers na control numbers nilagay mo eh. What if ibang numbers? Kahit iba pong numbers na nilagay ko po, ganun pa rin yan. Mamaya, isasampulan ko kayo. Halimbawa, ito, okay, paste. So, lalabas na 15, 15 na to bawat customers. Ang inisyo. Okay, sa balance container, kita nyo dito, ang total issue 15, 15, 15, 15. Okay, ganun din ang balance sa kanila doon. Sa mga hindi pa nagbalik ng containers ninyo, ito pang balance na kukunin nyo sa kanya. Ito kay Frankie Torato, wala kayong kukunin sa kanya kasi puro lahat personal niya yung pina-refill niya. Okay? Kung makikita nyo dito, hindi ko alam kung makikita nyo, kung i-freeze nyo yan, itatabi ko siya para makita ninyo. Saka i-zoom ko siya. Ito yung mga containers na inisyo natin. Okay? Yung 1, 2, 3, 30, 50 sa atin yan. Yung R1, R2, R3, R30, R50 sa atin yan. Yung PR1, personal round 1 sa kanya yan. PR2 sa kanya yan. PR3 sa kanya yan. Personal round, personal 30 sa kanya yan. Personal 30, 50 sa kanya yan. Personal slim 1, 2, and 3 sa kanya yan hanggang 30, 50 na PS. Basta tandaan nyo lang po, ang PR is personal round, ang PS is personal slim. Ang walang number, ang walang letter sa unahan, slim yan. Ang may letter na R, sa inyo yan, nasa round containers yan. Ganon din dito, is a mix round and slim and personal kay Abigail. So, tandaan nyo lang po yan para maintindihan nyo ako. Hope na susundan nyo ako kasi medyo, kaya gusto kong i-feature lang yung about sa name codes kasi kung i-feature ko pa yung mga presyo, mga kwan, baka malito kayo eh. So, ito na lang yun. Basta ito yung dinagdag ko sa latest ko na update ng Excel ko, yung name codes. Para ma-compute ko ang summary ng balances ko sa customer, pati yung in-issued ko sa kanya, pati ang ni-return niya, pati ang personal niya. Okay? Kahit the next day pa yan dito, ibahin natin para maniwala kayo. Halimbawa, start tayo 51, 52, 53, 54, and 55 na slim kay Angel Spice. Kay Angel Spice, kung titingnan mo yan doon, no, 20 na siya. Oh. Kanina 15 yan, di ba? So, nag-20 na siya. Wala pa siyang ni-return, kaya talagang zero pang return niya dito. Kay Jeff Tatlong Hari naman, halimbawa, slim din na yung previous niya nung April 12, ang kinuha niya is round, kumuha na naman siya ng slim. Palagay na natin, slim pa rin, 56, 57, 75, kahit ano dyan yung pindutin ko eh. 60, kahit kay Jeff Tatlong Hari, kung titingnan mo yun, 20 rin ulit yung balance niya doon. Total in-issued mo sa kanya 20 din ang balance mo na kukunin mo sa kanya kasi wala pa siyang ni-return isa. And so on and so forth to make the story short. So, ito lang po yung dinagdag ko sa Excel ko, yung name code na tinatawag. Nag-separate ako ng Excel na name code dito para at least kung makalimutan ko yung name code ng customer na yon, dito ako magre-refer, sabihin ko sa ano ang name code ko, Angel Spice, Angel dot pala siya. Ganun din siya. So, I formulate this Excel to summarize the balances ng mga containers ng customers na kung ano pa ang mga containers, kung ilan pang containers na nasa kanya, na tinender niya, na hiniram niya sa akin, at kung ilan yung issued ko sa kanya, ni-return niya kung ilan, pati yung mga personal nila, in-include ko na siya. So, this will be the summary na magre-reflect in the whole month. Kung gusto niyo continuous yan, kahit pa na ilang months yan, kung kaya ng Excel nyo, kahit mahaba na yung Excel nyo,
Kasi ang sa Excel naman po, pag the more na mahaba na yung data niyo sa Excel, the more na nagbabagal siya. So, hati-hatiin nyo lang siguro every 3 months or kasi sa experience ko po, ginawa kong the whole year sa isang Excel lang na data, kinaya naman. Pero yun nga lang, mabagal siya. Mabagal siya. Pero kung gusto niyo magre-reflect lahat doon na para isang Excel na lang, hindi kayo mahirapan na tumingin, isahing format nyo na lang. Pero no more no less, mamamonitor nyo pa rin kahit sabihin na natin na separate Excel pa rin siya or monthly Excel yung gawin. So, ito na lang po muna. Okay? Ito yung bago kong update sa Excel ko. Kung nagustuhan yung Excel ko, don't forget to subscribe in my channel, Mars Iris channel. And see you soon in future updates. Mga forms sa aking tubigan. For now, and abangan yung susunod kong i-feature na vlog. Medyo pailan lang na muna ngayon yung vlogs ko kasi nga busy ako ngayon sa lab, so wala akong time mag-vlog. Pero nagawa ko na to before pa mag-start ng April. Nagawa ko na to. So hanggang dito na lang and see you again next time. Bye!